Pa kasama natin sa Patok na Negosyo ang isang international and local trainer, no? At siya rin ay isang image consultant. Among others, and of course, negosyante rin siya, no? So, welcome natin ngayong umaga si Mrs. Tony Miranda. Magandang umaga, Ma'am Tony. Good morning po. Good morning. Magandang umaga sa inyong dalawa at magandang umaga sa ating lahat ng mga listeners. Iyon. I'm happy to be here again. Iyon. Ako, maraming salamat. Alam ko, lalo ka nagiging abala, no? Dahil lumalakas ang ekonomiya, siyempre may mga challenges pa rin. Pero ang opportunities naman ay nagiging open, ano? At ibang bansa ay accessible na rin. So ngayon, ang ganda ng topic natin, Ms. Tony, ano? Building resilience. Ito ay mukhang hindi lang pang-business, ano? Kundi sa iba't ibang aspeto ng buhay din. So, pero ang tanong ko muna ay, paano mo ba naisip na ito ay for us today, ano? Na hinanda mong paksa natin dito sa Patok na Negosyo segment natin. Paano ko siya naisip? Na-experience natin yan ng mga ilang taong nakaraan na hindi tayo laging trained harapin ang ating mga challenges. Pero what we can do or anong pwede natin gawin ay paghandaan siya. At the best way to do this, yung preparation natin, is intindihin natin kung sino tayo, anong kailangan nating mga dapat paghandaan. At yung resilience, hindi siya word buzz noon It's just that alam lang natin, nangyayari siya. Pero meron bang magandang paraang gawin to para hindi tayo nabibigla sa mga tawag nating uncertainties? Kasi ang negosyo, sabi mo nga, open na, no? Pero pag open, kasama rin dyan yung openness or pagiging open ng challenges. Correct, so paano natin masusustain ang ating negosyo kung tayo mismo nasi-shake, no? Kaya mga techniques naman palang pwede tayong gawin. Ayun, ako na-excite lang tayo ngayong umaga, no? Dahil di naman ito first time nakasama natin si Ma'am Tony Miranda. Pero alam nyo, Miss Tony, ano, at siguro on the side, trivia muna tayo bago tayo sa seryosong usapan ng building resilience. Kasi pag tinitingnan, I'm sure nakikita nila sa video nila na parang hindi naman kayo dumaan sa challenges, ano? Yung inyong itsura sa ating video ay fresh na fresh Kaya nga parang galing lang kayo sa beauty parlor, gano'n, ano? So, ibig sabihin, doon muna tayo, fashion and beauty tips muna tayo. Trivia lang, paano nyo ba parang hinahanda yan na parang ang projection nyo whether sa video, kunyari may webinar kayo, may trainings kayo online, o kaya face-to-face na trainings ngayon, ano ba ang iniisip nyo na yung hinahanda para sa itsura, siguro sa buhok, sa bihes? Skincare reveal. Ayan. Bukod sa kutis, ano, mukhang tayo, Arwel, medyo marami pang ayusin. Pero, ay, sobrang dami. Si Miss Tony, wala tayong problema dyan. Pero yung sa bihes man lang, tapos isunod na rin ng konting tips sa kutis, ano, yung pag-alaga dyan. Ano? Kasi kasama yan Dahil hindi lang tayo sa radyo, kundi may video na. Opo. Okay. Sige, Miss Tony. A little bit. Ano patikim natin? Sige, a little. So, una, doon sa little is mindset. Na yung preparation is for an opportunity na hindi pwedeng laging dumaan. So, an opportunity is not always monetary based. It's an opportunity to inspire, an opportunity to also learn, at laging hindi siya according to your time. It's according, of course, to the grand time. Okay, tama. So, pag yun, pag ako yung kailangan mag-prepare, dapat may isa pang reason para ganahan sila mag-prepare. Kasi ayaw natin mag-prepare. Gusto natin relax, di ba? Complacent. Yes. So ano naman yung another reason is because alam natin na may value tayo, meron tayong uniqueness na wala yung iba, merong purpose na pag hindi natin, yung stewardship, pag hindi natin siya pinag-ingatan or inalagaan, sayang lang yung joy, yung fruition nun, yung resulta nun. So dahil doon, i-embrace natin yung truth na lahat ng preparation natin ay hindi sa human master. Para yan kay Lord. Kaya lalagyan mo na excellence. Hindi pwedeng basta lang magulo yung buhok. Hindi pwedeng hindi nag-practice nun. Kasi may voice modulation pa tayo. Hindi rin pwedeng basta lang yung ilaw natin hindi maayos. Bakit? Kasi it's never about us. It's about the purpose. It's about yung recipient, no? Yung ano yung tulong na maibibigay natin. So dahil doon,
okay lang ba yung term, magpe-prepare ka ng bonggang-bongga. Yan. Totoo Oo, di ba? yan. Kasi Marami hindi siya, makaka-relate dyan. Kailangan oo, talaga kasi yon. excellent siya hindi siya yung parang pwede na. Hindi siya yung parang, Yes. Kaya pala ganun ang dating nyo. Kasi inumpisa nyo sa tamang mindset, ano? mindset mo na. Oo. And then para Yes. kanina siya. Kasi kung let's Oo say, nga, yes. let's say, eto isipin ko, radyo lang, pwede nang walang video. Di ba? Oo nga, di Okay, picture okay na lang, lang na ano? Picture na lang nakatsinelas. kayo. Oo, Yes. tama. Oh, So yun talagang muna, mindset Yes. muna. And para kanina mo siya ginagawa kasi Yes. malaking impact yun sa preparation yung para kanino siya. So kung alam natin para yan kay Lord, ayaw natin siyang i-shortchange, ayaw natin Yes. siyang basta lang. And then yung grooming natin sends out a big message na if you cannot take care of yourself, you cannot also take care of other bigger things. So Oo grooming nga. lang, Totoo message nga niya eh. siya. Mm. Yes. And then the Practical, ano? details naman, Mapaalala. yung Okay. practical nun is, hindi mo na-questionin kung maganda ka or pogi or gwapo. Hindi mo na-questionin yan kasi naintindihan mo na yung identity natin, no? Medyo yung mindset part ay yung identity natin already makes us feel confident na hindi tayo pangit. Dahil doon, wag tayo mag-behave or mag-project na hindi align sa katotohanan. Dahil hindi nga tayo pangit, magpo-project tayo na maganda tayo. Maganda yung message. And then yung pinagdadaanan natin, meron din tayong kaagapay. So imagine meron ka ng partner at yung partner strength mo na yon is para sa kanya din yung ginagawa mo, ay magsusuklay ka na. I-check mo, makikita na yung tamang lighting sa'yo. At ipapractice mo siya sa salita para dahil sa kagustuhan nating marinig nila lahat yung message, papracticein mo siya. And very evident nga kay Ma'am Tony ang kanyang pagiging handa dito sa ating interview for today. So dahil dyan, Ma'am Tony, nagpapa-shoutout si Harley Arvesu. Sabi niya, shout out to Radiant Influences headed by Miss Tony. Yes, mga ka-group ko sila. So hello Harley, hello at I think si Mona nandito rin. Yan. Good morning sa inyong lahat. So, yun na nga. Ibig sabihin, yung sinabi nyo, talagang pinapractice nyo. Kasi, unang-una, international, local trainer kayo, tapos image consultant pa. Ibig sabihin, yung kinwento nyo, mga binanggit nyo, hindi lang parang naisip nyo lang ngayon, ano? Kasi ito ay matagal na pinapractice at itinuturo pa, no? Part of, hindi lang presentation, it's basically part of entrepreneurship, ano? And then, syempre, yung tamang pananaw sa sarili, nag-uumpisa yan sa pagkilala natin sa ating Diyos, ano? At yun ang magandang umpisa. Ngayon, isipin nyo, patikim pa lang yan, trivia pa lang yan, di ba, Ma'am Tony? So, diretso na tayo. Oo, doon sa pinakarne, no? The meat of our discussion, which is building resilience. Pero siguro, Ma'am Tony, para na rin sa kaalaman ng ating mga kaagapay, lalo na yung mga first-time listener and viewer natin, paano niyo po ba i-define itong salitang resilience? Yes. Okay. So, in English, then mamaya Tagalogin natin. Resilience, basically, kung wag na natin haluan ng mga scientific, no? The ability to bounce back. Yun, okay. Para simple, no? Bumangon, parang babangon. Ayun na mag-Tagalog niya. Oo nga. Diba yung, kasi parang bounce back, parang tatalbog ang challenges. Yeah, inevitable makabawi. ang challenges. Babawi. Yun, ayan, I like that. Sige, I'll take note of that. So, yung ability mo, meaning hindi ibang taong gagawa para sa atin. No? Yung ability natin, kakayanan yon. Ang kakayanan nating bumawi sa pagbaksak. O bumawi sa pagkakaipit o sa pagkaka-challenge. Pagkakalungkot. Lahat ng anything na version natin na parang failure. Yung ability, pwedeng failure, pwedeng painful, kung ano man yung nagde-derail sa atin. Yung ability para bumawi, which is for me a choice. For me, it's a choice. Okay. Yun yung resilience. Okay. Ayan, so diretso tayo doon sa batay sa ating info, 4 na aspeto ito, mabilis ang talakayan. Puro patikim lang to basically, pero kasi dahil sanay kayo magpaliwanag nito, ay medyo nabigyan nyo na ng ideya yung sa pag-iisip, Dahil yun yung una natin tungkol sa pag-iisip. So yung ano bang initial? So, kayo na mag-share, yes. Gagamit tayo ng acronym na MASK. Kasi yung MASK, naalala natin as parang disease. Ito naman,
for good, no? Maalala natin Magandang siya for mask ito. Yeah. So letter M is mindset of optimism. So yun muna unahin natin. Kasi dapat kung kinlaro natin kung ano yung resilience, dapat klaro rin tayo. May clarity tayo kung ano naman yung optimism. So ang optimism is not sugar coating. Ano pa? Hindi rin siya parang bulag. Oo, parang bulag. Yes, hindi rin exaggeration yung sinosob natin. It's just being realist. Yung totoo lang. Example, marami sa atin nasanay na yung mga salita natin kasi powerful. Yung hindi na kasi or never na, yung mga ganyan. Or lagi na lang, or in English, always. So, when we use those, we usually exaggerate or sabi natin nawawala sa realist. So, let's say, hindi na ako papayat. Diba? So, parang sinabi ko na yung future ko na wala akong control. Sinintensyahan na, no? Hinatulan na. Or hindi na ako makakabayad sa mga suppliers ko, sa utang ko. Tama. Or lagi na lang akong, sabi natin, may problema sa empleyado. Kasi para makarelate tayo sa mga entrepreneur. So, yung words natin, nawawala sa pagiging realidad na exaggerate natin. Ang laking bagay, no? Yung sinasabi niyo, Ma'am Tony, na sa isip, tapos, siyempre, kakaisip mo na ganon, so, sinasabi mo na tuloy, no? Nare-reinforce lalo yon. Yes, and then nag-shrink yung katotohanan na pwede natin siyang ipagdasal, na pwede nating kausapin. Example ng nakita kong sa akin, ang impact sa akin is, yung syempre may mga storya tayo noon, no? Hindi na ako makakabangon. Hindi na ako makakabangon sa pagkamasamang tao ko. Yun yung ano ko noon, no? Parang may pag-asa, wala na akong pag-asa. Yan yung mga statement ko. Kahit baguhin ko yung sarili ko, tingin ng tao sa akin masama ako. So, kung pa lang, hindi siya actually hindi accurate. Kaya nga masasabi natin, kaya nga masasabi natin, minsan, ang mahirap na kalaban, sarili natin eh. Given that those kinds of mindset, yung negative mindset. And then na-discover din natin na hindi naman natin lahat kasalanan. It could be mga naririnig nating salita rin, 'di ba? Lalo ng bata pa, no? Bata pa, sa environment, nagiging yun din ang expression natin. So yung optimism naman ng iba, parang always think positive. Wala namang problema doon. It's just that wag din natin, yung sabi mo kanina, wag naman i-deny. Bulag-bulagan sa katotohanan naman yun. Bulag-bulagan. So, realist talaga ang sa akin. Ang siya ng optimism is being realist. Para balanse, no? At siyempre, kung balanse ang pag-appreciate natin ng mga nangyayari sa paligid, ng lahat ng mga aspeto na kailangan tingnan, mas accurate, mas magiging tama ating desisyon sa mga bigyan natin ng mga practical statement. Sige. For example, credit card. Hindi na ako nakakabayad ng credit card ko. Wala na pag-asa ma-pay off ko to. Yun. Ang realist nun or yung mindset of optimism na words, powerful words is, hindi ako nakabayad sa due date ko this month or this week. So, malaking difference yun. Ano pa? Dahil ko, lagi na lang kami napuputulan. Diba? Parang buwan-buwan yun. Versus, this week naputulan kami dahil hindi tumugma yung pagbayad ko sa due date. Tama. So, ibig sabihin, natatapos, yung ganon. Then, makakabawi. Totoo siya na this week lang ako nakamiss. Hindi ka nag-dictate ng powerful words na next, yung sabi mo nga, yung mga susunod. Yung mga susunod, na hindi ka makakabayad. Yes. Yung losing weight, baka maraming makaka-relate. Lagi na akong hindi na talaga ako papayat. Diba? So, pwede mo sabihin, today, nag-milk tea ako, so na-over ako sa, sabihin natin sa sugar, or na, yung na-miss yan. Na-miss nila yung tamis. Yun, sumobra ang tamis na intake ko. Yun ang realist. Yun yung mga matama, no? Kasi inisip namin ba, hindi, salita lang yan. Actually, lumalabas na yung galing sa loob, no? Sometimes yan ang sinasabi natin. Tapos doon na naka-align yung way of thinking mo sa nagdi-decision ka na. And ang ano kasi nang hindi ka realist is, 'di ba, ang resilience bounce back. So, exaggerate mo, you stay there. Oo nga, tama. Diba? So, hindi makaka-bounce back. Walang hope. Walang parang, hindi mo na i-aspire next month, magbago or i-improve. Kasi parang, ito na ako hanggang dito na lang ako. Mga ganong mindset. So, parang sinabi mo, tapusin na natin ang lahat ng ito.
Kasi ito yan na yung yung forever extreme ko. eh. Oo. May O kaya hanggang forever. dyan ka na lang. Ang buhay mo bukas, Um, ganun at ganun lang, ano? Hanggang sa kinabukasan. Ayun, very interesting, ano? Tutusin, Very mga simple interesting. words lang siya, pero ano siya eh, nagbibigay katotohanan kung nasaan tayo sa ngayon, ano? Pag-iisip, paano tayo nagde-decide, paano tayo mahakbang sa araw-araw, ano? So, napakahalaga Pati yung nito. bias natin, Yes. example, Yan. Sige. nag-introduce tayo. Ako po ay isang graduate lang sa isang paaralan doon Napakasimple. lang po Oo. ako sa probinsya po. So yung lang, no, very, Oo very nga. small Doon sa yun. And liblib we na can lugar be lang. proud of it. But we can instead be proud of it. Masaya ako na dito ako nag-aaral sa di ba, kung Oo. parang Miss Universe, no, sa malaking lalawigan ng. Oo. Mas better yun, no? Kung may exaggeration ma yun, mas better yun versus lang. Kesa naman yung minamaliit, ano? Yung kung saan tayo nanggaling, kung ano yung mga pinag-aralan natin sa eskwelahan. At Or kung ito ano-ano lang pa. ang natapos ko. Oo. Yan. Medyo strong yung word na yung lang. Oo, ano? Pero nababalanse pa rin ano kasi Pwede siya matutunan. Oo, kasi Pa-practice baka naman sa sobrang proud ka magtunog mayabang naman Oo ano. naman. So Yan ang maganda sumobra naman. balanse lang talaga. talaga. Oh, realist. Yes. Yes, So tatanggalin yung pag-minimize or pag-downgrade masyado at yung exaggeration. Exaggeration. Correct. Actually, ang gusto kong word na gamitin niya kung let's say shortcut, honest. Oo, direct to the point, ano? Statement of fact lang, no? Sinasabi mo lang. Oo, ngayon, kung halimbawa ang dating sa iba iba, mahirap na natin kontrolin 'yon. Ba, may sinabi ka Importante yung na decision mo katotohanan. na Oo. importante yung kaya mong kontrolin, yun yung totoo. So, Correct. we really cannot control naman yung reaction nila. Importante yung sa'yo. Kung ita-translate mo yan sa salitang pang-millennial, real talk. Ayun. Yung word na honest. Straight. Tama. So, straight to the point. ayun. So, legit na legit, ano? Ang feeling na gano'n. Ano, Gusto ko yan. Legit Ayan, yan. kita mo? Tama. Kinig po kayo sa Sunday. Legit. Yun, meron silang programang legit. Ayan. Pinromote na talaga Oo. Ayun. O, di Okay. ba wala exaggeration, promote lang. Yes, totoo po. diba? Yeah, Oo. legit. Tama. Legit. Oo. Kasi, totoo namang may programa pag linggo. Ayan, ha? Yes. Ayan. So yun, kung tama yung mindset, mas mabilis na mag-follow yung mga susunod natin. Yes. So kung tama na yung pagiging realist mo at naintindihan natin na choice natin yun, hindi yung choice ng iba para sa atin, Okay. then pwede na nating, kasi diba, yung may tinatawag tayong T principle, thoughts, emotions, and then yung behavior. No? So now, kung tama yung mindset, kaya na natin intentionally i-process naman yung mga Yun. nararamdaman natin. Ayan na yung So kasunod. always process difficult feelings. Yun yung next natin, letter A. Yeah. So letter A na sa MASK. So sa A, always process always difficult process feelings. difficult feelings. Very important na sa simula talaga depende sa natin, no, kung paano tayo na form, we tend to react dun sa emotion natin. But now that we know na tayo rin naman na makakatulong sa resilience journey natin, tanungin natin, ako ang lagi ko tinuturo isulat, no? Kasi at least sa sulat, pwede mo pa rin express, nakakapagod nga lang, iba naman voice recording. At least hindi mo na siya, pwede mo siyang bawiin at itago kasi sa'yo lang yon versus nasabi mo na mahirap na siyang bawiin. So always process difficult feeling. For example, bakit ako nasasaktan nung sinabi niya na hindi ka muna mapopromote kasi, may sinabi siyang word na tinamaan yung ego mo o yung plano mo. Pwede rin yung plano natin, yung dreams natin. Ba't ka nasaktan? Anong naramdaman mo? So doon mo lagay, I felt rejected, neglected, or was not given importance, hindi nakita yung effort ko, at least, sa'yo muna. At legitimate yun. Kumbaga, tama lang yun na pinoproseso, no? Bakit mahalaga yon sa inyong pananaw, Miss Tony? We call it yung intelligence, no? Yung first maintindihan mo muna at ma-encode or ma-articulate mo. Ano yung nandito para hindi siya lumalaki. Hindi siya nagmamagnify. So galit ba to? Inis ba to? Yung emotion, frustration ba to? Yan. Sulat lang ng sulat. Inggit ba to? Ayun. Kasi we can be honest with ourselves. Inggit ba ako? Or do I feel betrayed? Yan. Susulat lang natin. So, kailangan isulat, para ma-identify ano bang emosyon yon.
Kasi na-visualize mo pagkatapos. Ayun. And Ma'am Yun ang very Tony, important. opo, speaking of processing itong mga difficult feelings, bahagi rin po ba yung pag-share mo itong mga sinusulat mo sa mga mapagkakatiwalaan mong mga tao, mga kaibigan, pamilya? Pero gawin muna natin sa sarili muna para may clarity tayo. Asan ka? What's important is asan ka ngayon. Another example ng question is, okay lang magbigay tayo ng mga tip na, what is about this or anong meron dito sa sitwasyon na to na nagpapa-upset sa akin? So parang self-talk muna tayo. Ano ba? Ba't ba ako na-upset talaga? Teka muna, baka naman dahil kamukha lang niya yung dati kong kaaway kaya na-upset ako. But not really the situation. So yun muna. Ano pa ba mga sample question? May magagawa pa ba akong paraan or meron pa bang ikabubuti itong sitwasyon na na-upset ako? Or kung wala na, dito na tayo medyo magkakaroon ng deeper conversation. May tinuturo ba si Lord sa akin? May protection ba na nangyayari na hindi ko pa nakikita sa ngayon? Or pinapa-divert ba ako? Yan yung mga, alam ko hindi yan, sa simula, hindi madali dahil we're not used to just do it alone. Process yan, no? Kaya tama yung sabi mo, kasama rin yun. It's just that we need also to understand yung value ng time. Hindi naman tayo nag-waste ng time ng iba. Gusto lang natin na kapag may kausap na tayo mismo naintindihan natin kung ano yung gusto natin sabihin. Alam natin yung gusto natin proseso sabihin. na. So self muna Identify talaga. mo na. Alam mo na yung feelings mo. Actually, maski 2 or 3, okay na eh. Let's say, galit ka ba or nainis ka ba? Para ang sagot mo, hindi ganito. Hindi, walang nakakaintindi sa akin. Minsan yan ang sagot natin. Totoo po. So ano ba talaga, no? Yan ang kailangan tanongin, ano? Ano bang dahilan? You are now giving a chance to yourself na maintindihan mo rin yung sarili mo by answering this. Ano bang nagpapa-upset sa akin? Ano yung nafe-feel ko maski isa inggit or ano pa, frustration. Yan, at least meron ka ng dalawang pina-process. Meron pang isang sample nasabi ko na pala na nangyari na ba ito before? Meron ba akong pattern na nararamdaman sa certain trigger? Meron bang sitwasyon na parang ini-endanger niya yung mga kailangan ko sa buhay? Like, ano ba kailangan natin? Pagmamahal, attention, validation. Yun ba ang na-endanger? Kaya nagre-react ako. Usually kasi desire, no? Pag unmet desire, we cope, no? Dahil di natin kaya, painful pag wala siya. So now, pag meron na tayo at let's say, of course, pagdasal natin, Lord, kailangan ko may kausap ngayon. Pero syempre si Lord muna sana kausapin natin na, Lord, so, alam ko, pwede ko sabihin sa'yo lahat. So, at least, hindi muna siya nakasakit na ibang tao. Na-process mo muna siya. So, self muna. Ngayon, ano naman tong S natin? So, yun na yung susunod, yung binanggit niya na. So, now, na-process mo na. We now have to also embrace the truth na we cannot stay alone. So, we have to stay connected. Yun yung letter S natin. Yung pala yung kay Arwel. Advance si Arwel mag-isip. Advance. Pero okay lang yun. Tama. Self muna. Okay. So, ngayon, kung both biblically and scientifically, talagang hindi naman tayo din-design mag-isa. So, we have to stay connected. May mga certain hormones tayo na talagang kahit pa paano nakakatulong sa pagkalma. Sa pagkalma. Tama. Kaya so, may mga counselor, no? Mga coach, ganyan, nakikinig. So, let's say, maski mag-phone call lang muna. Pero wag papasok lang sa isip na, kaya ko tong mag-isa, yan. Doon pa lang, hindi na siya resilience. May problema na kagad doon, ano? Pag ganyan. Hindi na siya resilience, na siya, avoidance na, no? Withdrawing yourself. Coping skill na siya, actually. Sabi nga no man is an island. Hindi talaga kayang mag-isa. Wala talagang ganun. Wala. Imposible. Sa disenyo sa atin. Sa umpisa lang, no? Yung self-evaluation. Ayun. And yung staying connected, may mga required rin yan. Or guide para mas magaan pakinggan. May mga guide mindset din tayo dyan. Example, I need to stay connected. First is because it's a design for us. So medyo malaking reason na yun. Next is, I need to stay connected kasi meron na yung humility na. Meron akong hindi alam na pwedeng alam niya na makakatulong sa akin. So, asking help is a humility, no? Ano yan? An act of humility. And third is, I need to stay connected. Pwedeng reunion yan or simply an invitation dahil doon pwedeng makabless din ako na iba or ako naman ang mabless. So, in understanding yan ang reality, ano? Ng buhay natin, ano?
Ayan. Okay, at siyempre, hindi makukompleto yung math kung wala yung K. Letter K na. So, K is know what to focus on. Kasi tayo minsan ang dami natin fino-focus. Okay, what to focus on ang laging exercise ko minsan kapag tinuturo ko to as a training is hindi tayo mag-isip ng isang bagay o isang kulay na gusto natin tingnan ngayon. So example, ngayon, let's say yung mga listeners natin, no? Ano dyan sa paligid nyo, aside sa pinapanood nyo kami dito sa live, color green. So let's say green, no? Let's say nakahanap siya ng halaman. Tutukan mo lang yon, tutukan mo. Kunin mo lahat ng details niya, leaf ba yan or stem, and then pumikit tayo. Tapos pag bukas ng mata natin, actually maalala pa rin natin siya dahil doon tayo nag-focus. Pero pag sinabi kong i-describe mo sa akin kung anong color red or color white, baka hindi natin ma-describe dahil hindi nga tayo nag-focus doon. Yes. So balik natin dito sa lesson. What we focus on magnifies. So kung mag-focus tayo doon sa yung sabihin nating problema na wala na tayong control over, yung nagawa na natin paraan natin pero wala tayong control na. Like reaction ng ibang tao, approval din ng ibang tao. Pag doon tayo nag-focus, magmamagnify yon na in a way parang negative, no? Kita mo na, hindi mo sila makontrol, hindi mo sila mabago. Versus, mag-focus tayo sa pwedeng sa kakayanan natin mag-magnify. Example, gratitude journal. Magpasalamat lang tayo. And align pa yan sa tinuturo sa atin in everything. Give thanks. At yun, nagmamagnify dahil gumagaan yung pakiramdam natin na kahit pala may problema ako, hindi pa rin ako pinapabayaan ni God. May mga nakakakain pa rin ako. Hindi man ako nakabayad ng kuryente, pero nakakapag-internet pa ako, nakakarinig pa ako sa... may maayos na kalusugan. Kumbaga, no? Kung yan ang sitwasyon ngayon. So, from one time to another. Yan. Correct. Ano? Magnify yan. Appreciate yung what you have, nagmamagnify din yan. Hindi ko na nga pala kailangan nito, yung mga clamor ko o yung reklamo ko. Kasi what I have pala is enough. Yun. So, know what to focus on. Yes. You can focus on vision mo, depende kasi negosyante. Ano yung, or yung iba naman, focus on learning, reading the Bible every day. What's important is, meron kang alam mo na kung saan ka nagpo-focus na nagmamagnify. So let's say mag-focus tayo sa chismis, sa gossip. Magmamagnify yan kasi isipin mo, no, bakit nga ba ganun siya without really confirming. Maraming mga bagay na kung kukunin mo yung checklist, meron ka nang pwedeng tanggalin dahil hindi siya nakakabuti sa atin. Tama. Tsaka pampagulo lang ng buhay, ano? At isipin mo, sinasama mo pa yan. Papagod lang tayo dahil marami na tayong kailangang totoong asikasuhin, dadagdagan mo pa ng unnecessary, di magiging mas magulo ang buhay, ano? At hindi natin makukuha itong dating ni Miss Tony, ito nga yung kanina inumpisa natin sa kwentuhan, nagaling sa Lord talaga yung kapayapaan. Yan talaga. Instead na sayangin mo yung oras natin sa mga unproductive na mga bagay, i-divert mo na lang sa mga bagay na makakatulong sa'yo personally. Tulad ng pag-upgrade ng mga skills, and pag-explore pa ng mga magagandang bagay kaysa dyan sa mga hindi magagandang gawain. Katulad na lang ng pangbabash. Diba? Sa social media. Tama. Because many of us ay talagang ini-spend natin ang ating oras sa social media na nakakalungkot lang. Yung marami. Yung iba talaga buhos ang oras. sa pangbabash or yan, sa mga gossip. So instead doing those things, maganda talaga na ituon na lang natin sa mga bagay na produktibo. Kasi we have a choice to waste it or to make it meaningful. Yes, agree. At hindi na babalik yung oras na yan, ano? Yes, hindi na. So we wanted to focus na maalala rin tayo, magkaroon tayo ng magandang legacy do sa mga nag-observe sa atin. Yun. Tama. Yan. So doon, madaming bagay na pwede mag-focus tayo. Na pwedeng makatulong sa ating time management. Kasi di ba pag walang focus, para tayo exhausted na, kulang ang oras. Pero hindi naman accomplish yung kailangan. Yes. Yung what matters most ang naiiwan. Hindi nagagawa. Yan, dahil dyan, kailangan nyo ibigay yung contact details ninyo. Miss Tony, napakabilis ng oras natin. Yan, Sige. So, if you need help
for your leadership development training programs, for lahat ng let's say motivational intelligence, team building, or even anything about this, no, resilience. Please do visit my website, www.toni.ph, or you can call me 0917-138-8638. So, Toni.ph, madaling tandaan, no? TONI, ayan, .ph. Ayan, maraming salamat. Thank you, Ms. Toni Miranda. Maraming salamat din. God bless you all. Yes, God bless. Nawa, kaagapay, marami